Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Kumusta kayo, Popoy at Jasmine? Una sa lahat, maraming salamat sa oras na binigay nyo para mabasa ang sulat ko. Alam ko marami kayong mga letter sender at nagpapasalamat ako dahil napili ninyo ang sulat ko. Ako nga pala si Chris, 28 years old, at nandito ako sa San Francisco, California sa USA para magtrabaho bilang isang nurse. Nalaman ko po ang tungkol sa programa nyo last Christmas nang umuwi ako sa Pinas para magbakasyon. At hanggang sa pag-uwi ko nga dito sa States, malaking tulong ang M.O.R. TV para makapakinig pa rin ako hanggat maaari ng inyong programa. Popoy at Jasmine, medyo mahirap sa akin bilang isang lalaki ang mag-share tungkol sa love life, lalo na sa mga kaibigan ko. Kaya naman naisipan kong sumulat na lamang sa inyo. Kailangan ko rin kasi ng kaunting payo o di naman kaya parang words of wisdom tungkol sa pinagdaanan kong pagsubok recently. Kung karamihan sa mga listeners nyo ay kinikwento ang kanilang greatest love, ako naman gusto kong ibahagi sa inyo ang aking maituturing na greatest heartbreak. I got my heart broken kasi not just by one, but two people. Kung paano nangyari yon, ay malalaman ninyo later on. Una muna sa lahat, ibabahagi ko muna sa inyo ang kaunting bagay tungkol sa buhay ko. Only child ako ng mga magulang ko. Hanggang sa makakita ng panibagong asawa ang tatay ko nang mamatay sa sakit na cancer ang nanay ko. Nagkaroon tuloy ako ng half-brother at ang pangalan niya ay Gerald. Nung bata pa ako, akala ko si Gerald ang magiging paborito dahil una sa lahat, siya ang bunso. At nanay niya ang buhay at kasama ng tatay ko. But it turned out na ako pa rin pala ang priority. At hindi ko lang sigurado kung makabuti ba yon o ang hindi ko lang sigurado ay kung nakabuti nga ba yon o hindi. Chris! Gerald, tawagin mo nga kuya mo. Sige po. Kuya! Kuya! Tawag ka ni Papa! Oo, teka lang. Pa. Oh, Chris, ano tong report card mo, ha? Bakit ganito to? Ano nangyari sa'yo? Ano? Pa, ganyan eh. Anong pa ganyan eh? Paliwanag mo to. Bakit may tatlong antres, ha? Pa, pasado naman yung tres eh. Hindi naman ako bagsak. Hindi natin pinag-uusapan dito kung bagsak ka o hindi. Dahil kahit kailan, hindi ako papayag na mangyari yun. Ang sinasabi ko, bakit tatlo sa subject mo, passing lang? Di ba usapan natin? Dapat hindi ka lang pasado. Dapat matataas ang grades mo. Mga 1.75, 1.5, o kahit 1.25. Pa, meron naman ako 1.5 eh. Saan? Sa PE? Anong magagawa ng PE sa pag-aaral mo, ha? Masa lang naman sa braso at binti ginagamit doon. Ang sinasabi ko, yung mga subject na ginagamit ang muscle sa utak. Pa, ang sabihin mo, masyado kang naa-addict sa kaka-basketball dyan sa kanto natin. Kaya napapabayaan mo ang pag-aaral mo. Sinasabi ko sa'yo, Chris, hindi biro ang tuition fee ng eskwelahan mo. Kaya wag mo akong madi-disappoint, ha? pagbubutihin ko na lang next sem. Aba, dapat lang, kasi graduating ka na next year. At ikaw ang panganay, kaya dapat ikaw ang maging ehemplo para sa kapatid mo. Siya nga idol ko pa eh. Gerald, akin yung report card mo. Dali. Huwag na kuya. Akin na.
Kuya naman. Dali na, akin na. Huwag na maati, bunso. Bakit mo tinatago yan, ha? Dapat nga pinagmamalaki mo yan, eh. Akin na! Ito. Opa, tingnan mo tong report card niya. Puro line of 1, no? Tingnan mo pa. Oh, ang galing niya, di ba? Good job, Gerald. Thank you, po. Oh, ha? Sabi nga dyan, Gerald. Kuya talaga. Oh, di ba? At least hindi ko na problemahin maging mabuting ehemplo. Eh, nyakang-nyaka naman pala ni Gerald mag-aral, eh. Dean's Lister ka nga, no? Ano? Huy! Opo. Tamo na pa. Ni iba mo lang naman ang usapan, Chris, eh. Ay, basta, next year, ayokong makakita ulit ng Tres Marias, ha? Yes, sir! Oh, ano, Dad? Hindi ba tayo magse-celebrate? Dean's Lister si Gerald. Ay, sige. Next time, kapag may extra ako. Ayos! Popoy at Asmin, priority ako ng papa in a sense na tutok siya sa akin pagdating sa pag-aaral at lahat ng pangangailangan ko lagi niyang sinusubukang matugunan. Iniisip ko, baka dahil nakikita niya sa mukha ko ang itsura ng yumao kong ina. O baka naman nagigilty siya dahil nakahanap siya ng panibagong asawa nang mamatay ang mama ko. Kahit ano pa man ang dahilan, hindi lang ako ang naapektuhan sa ganung sitwasyon. Apektado rin si Gerald. Lumalabas kasi na ako ang paborito, samantalang kulang naman sa pansin ang half-brother ko. Kaya naman hanggat maaari, pinapakita ko kay Gerald na pantay lang kami sa pamilya. Hanggat kaya ko, binibigay ko sa kanya ang mga gusto niya. Sa mga sumunod na taon, lagi ko siyang pinagbibigyan sa lahat ng bagay. At siya ang ginawa kong priority. Sinusubukan kong punan ang lahat ng mga bagay na hindi nagagawa ng papa namin para sa kanya. Pero kahit anong gawin ko, ramdam ko pa rin na may kaunting sama pa rin ang loob si Gerald. Hindi ko lang sigurado kung sa akin ba o sa papa namin. Kaya naman lagi kong inaalam kung ano ba ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng get-together kasama ang ilang mga family friends. At doon ko nalaman ang isang bagay na alam kong inaasam-asam ng kapatid kong si Gerald. Kuya! Kuya! Kuya, please! Dito sa kusina! Kuya! Oh, hinahabol ka ng zombie, Ge. Si ano nandyan? Si ano? Sino? Huminga ka nga muna bago ka magsalita. Baka mapanis tong niluluto ko sa hininga mo. Sina Tito Cesar, andyan na. Yung kumpare ni Papa. Andyan na rin si Bianca. Ha? Si Bianca? Oo. Nasaan? Hi, Chris! Bianca! Bago pa din. Kamusta ka na? Eto, okay naman. Ikaw? I'm good. Grabe. Ang laki mo na. Huh? I mean, hindi ka malaki. As in malaki. I mean, nag-mature ka na. Siyempre, hello. Nagtatrabaho na nga tayo't lahat-lahat, di ba? Ilan taon ka na ba? 29? 29 ko dyan. 22 lang ako, no? Ikaw nga tong lolo. Baliw ka ba? 4 years lang ang tanda ko sa'yo, no? 4 years lang ba? Hindi halata sa itsura. Akala ko 10 years yung agwat natin, eh. Aba, ikaw Aray, ano ba? Doon ka nga. Doon ka nga, lolo. Bianca, gusto mo bang kumain? Tara, marami nang handa dun sa labas, oh. Tara. Sige. Ikaw, Kuya Chris. Hindi. Sige, mauna na kayo. Nakatoka ako dun sa pancit gesado. Dito na lang din ako. Ha? Sabi mo sa akin kanina pagbaba mo ng sasakyan, gutom ka na eh. Kasi kawawa naman si Kuya Chris mag-isa lang dito sa kusina, di ba? Tulungan na lang kita, Kuya. Sige, ikaw bahala. Sige, dito na lang din ako. Ano, Bianca? Sige, ganito na lang.
Bianca, sumama ka muna kay Gerald. Kumain ka na rin, kasi alam kong gutom ka na eh. Putla na ng labi mo. We. Sumama ka muna kay Gerald. Matatapos din naman ako dito eh. Niluluto ko lang to tapos susunod na ako. Pero... Sige na, Bianca. Nangangamulam ka na dito sa loob, oh. Oo nga. Tara na, Bianca. Sige na, sige na. Sige na nga. Sunod ka, Chris, ha? I mean, Kuya Chris. Sige, promise. Oh, Ge! Ah, kuya. Anong ginagawa mo dito sa rooftop? Naghahanda ng matulog yung mga bisita natin. Wala, nagpapalamig lang. Ikaw, Ano ka ba? Kanina pa kaya kita hinahanap. bakit? Maghuhugas ka daw ng plato, baliw. Sige, mamaya. Joke lang, ano ka ba? Seryoso mo naman. Ah, Patabi sige lang, kuya. Ano, gusto mong beer? Meron ka pa? Oo, to. Thank you. Cheers. Cheers. So what's up? Anong meron? Anong meron? Kilala kita. Andito ka sa rooftop para magmukmuk. Wala, kuya. Sige na. Sabihin mo na sa akin. Baka makatulong ako. Hindi, okay lang ako. Si Bianca ba? Ano ka ba, kuya? Si Bianca? Chicks mo yun eh. Anong chicks? Anong salita yan, ha? I mean, may something kayo, di ba? Alam naman natin, kuya, na may gusto siya sa'yo eh. Simula pa ng mga bata tayo, sa'yo lang naman lagi nakatingin si Bianca. Ikaw lang naman ang lagi niya nakikita, hinahanap. At alam ko naman na meron ka ring nararamdaman para sa kanya. Ewan ko ba sa'yo kung bakit ayaw mo pang gawing official yung something niya? Ge, sigurado ka bang hindi tungkol kay Bianca yung pinagmumukmuk mo? Sa mga sinabi mo, obvious na eh. Anong obvious? Ano ka ba? Opinion ko lang yun. May gusto ka kay Bianca. Kuya, gaya ng sinabi ko, ikaw ang gusto ni Bianca. At gusto mo rin siya, di ba? Bakit kasi di ka na lang umuo? Sige na, papasok na ako. Nilalamok na ako dito eh. Ge. Bianca. Popoy at Tasmin, right there and then, na-realize ko na ang tanging makapagpapasaya kay Gerald ay si Bianca. Ang taong siya ring nagpapasaya sa akin. Bumigat ang loob ko, Popoy at Tasmin, dahil sa nagkahalo-halo ng emosyon na nararamdaman ko. Nakaramdam ako ng konting galit kay Gerald dahil sa dinami-dami ba naman ng babae, bakit si Bianca pa ang nagustuhan rin niya? Kung sa bagay, kaming tatlo ang laging magkakasama noong mga bata pa kami. Kaya hindi talaga malabong isa sa aming magkapatid ang mahulog para kay Bianca. Pero sa pagkakataong ito, pareho kami. Pero hindi ko sukat akalain na kaming tatlo pala ang magkakaroon ng espesyal na nararamdaman. Nalungkot din ako dahil panigurado, meron at meron sa aming tatlo ang masasaktan. Depende kung sino ang magbibigay daan para kanino. Gulong-gulo talaga ako ng mga panahong yon, Popoy at Tasmin. Oo, mahal ko si Bianca. Pero hindi ko pa sigurado kung paano ko rin siya mamahalin ng maayos. Madami pa kasi akong dapat ayusin sa personal kong buhay. Hindi ko pa kasi alam noon kung saan nga ba ako magtatrabaho. Dito nga ba sa Pilipinas o sa Amerika. In short, mahal ko si Bianca, pero hindi ko pa maibibigay sa kanya ang sa tingin ko ay isang normal na relationship. Nakadagdag pa sa gulo ng isip ko nang malaman kong may pagtingin din si Gerald sa kanya. Kahit sino naman siguro ay mamumroblema. Paano mo nga naman mamahalin ng tuluyan ng isang babae kung alam mong masasaktan ang nag-iisa mong kapatid? Ang kapatid mo na pinapahalagahan mo rin ng sobra-sobra. Ilang linggo ang lumipas, Popoy at Tasmin. Wala pa ring nangyari. Wala pa ring progreso.
Madalas kaming nagkakasama ni Bianca at sweet kami sa isa't isa na akala mo nga ay talagang nasa isang relationship na kami. Pero may mga pagkakataon din na hindi ko siya masyadong pinapansin, lalo na kapag kasama namin ang kapatid kong si Gerald. Alam ko naghihintay lang si Bianca na ako ang gumawa ng first move. Nagawing official na ang lahat para sa amin. At as usual, lagi ko siyang nadidisappoint dahil hindi ko pa nga talaga alam kung ano ang pipiliin ko. Sino nga ba, kay Bianca o kay Gerald, ang pagbibigyan ko? At dahil sa tagal ko mag-isip, si Gerald na ang nagtulak sa akin para gumawa ng desisyon. Kinausap niya ako ng masinsinan nang minsang umattend kami ng kasal ng isang kamag-anak. Oh, kuya. Bakit mag-isa ka lang dito sa sulok? Wala. Alam mo naman ako, hindi ako sanay ng mga social gathering na yan. KJ ka kasi. Kung may sayaw mo kaya si Bianca, no? Hindi na. Ano ka ba? Mahilig yan sa mga ganitong okasyon kasi nakakasuot siya ng magandang damit. Tapos pwede pa siya magsayaw sa dance floor. Feeling prinsesa ba? Talaga? Mukhang kilala mo si Bianca. Teka, hindi mo ba alam yun? Magkakasabay tayong lumaki. Sa hindi niya nabanggit sa akin Baka sa'yo lang niya sinabi yun. Kuya, hindi niya sinabi yun. Makikita mo naman yun Hindi ka ba nag-o-observe? Baka kayo lang ang magkasama sa tuwing may special occasion. Kaya hindi ko napapansin. Sabihin mo, masyado ka kasing abala kakatingin sa ibang bagay. Ano? Masyado kang busy kakatingin sa ibang bagay. Kakatingin mo sa sarili mo. At ano namang ibig sabihin nun, ha? Meaning busy ka masyado sa ibang bagay. Magkakasama nga tayong lumaki pero yung atensyon mo nasa kabilang mundo. Kaya yun, hindi mo tuloy napapansin yung mahalagang detalye tungkol kay Bianca. Alam mo bang allergic siya sa hipon? Minsan nga inatake siya ng sobra, kala mo mamamatay na siya Buti na isugod agad sa ospital. Alam mo bang meron siyang peklat sa alak-alakan kasi sumabit siya sa barbed wire? Hindi ko napansin. Alam mo bang gustong-gusto niya ang lasa ng whiskey? Shots ng whiskey tapos ang chaser iced tea. At alam mo bang naoperahan siya dahil sa appendicitis? Teka, kailan? Busy ka kasi nun sa pag-aaral mo sa exam. Nasa dorm ka lang kasi lagi. Hindi nagte-text, hindi tumatawag. Minsan nga patay pa cellphone mo nun Hindi mo naman ako sinabihan nun Sinabihan nga kita. Paano ba namang hindi? Masyado ka lang talagang abala sa mga panahong yun. Hanggang ngayon naman busy ka pa rin Teka, ano bang point mo, ha? Point ko? Wala. Ang akin lang, kuya, umayos ka. Ano? Ayusin mo yung sarili mo. Alamin mo na kung ano ba talagang gusto mo. Magdesisyon ka na tungkol kay Bianca. Mag-isip ka na. Kumilos ka na. Kasi habang pinatatagal mo ang mga bagay-bagay, mas lalo mo lang ginugulo ang isipan ni Bianca Hindi niya alam kung ano ba talagang meron kayo. Hindi nga niya alam kung seryoso ka ba sa kanya o hindi. Bro, you're giving her mixed signals. Maawa ka naman sa tao, kuya. Pinahihirapan mo Gerald! At ayokong nakikitang nahihirapan si Bianca. At alam mo kung bakit, kuya. Kaya wag mo akong pupuwerasang gumawa ng aksyon. Kasi kung hindi mo naman kayang alagaan si Bianca, mabuti pang sa akin na lang siya. Ha? At ano naman gagawin mo? Uy, Kiss! Tawagin dito. Tara dito, dali! Sige, teka! Huwag mo siyang paasahin sa wala, kuya. Pasasayahin mo siya tapos aayawan mo din pala sa bandang huli. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko alam kung ano magagawa ko. Pero sigurado ako, kuya. Kaya kong kalimutan magkapatid tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Gerald, Popoy at Asmin, na-realize ko na sa aming dalawa, siya ang talagang mas nagmamahal ng totoo at buong buo kay Bianca. Sisiw lang ang pagmamahal ko kumpara ng kanya. Handa si Gerald na isakripisyo ang lahat. Magbigay daan kung kailangan, magmahal ng palihim para sa ikaliligaya ni Bianca. Samantalang ako,
Wala pa rin konkretong plano. Sigurado akong mahal na mahal ko si Bianca. Pero hindi ko masiguro ay kung kaya kong mabuhay ng maayos, knowing na nasasaktan ang kapatid ko. Kaya naman I made up my mind. Kinausap ko si Bianca at sinabi ko sa kanyang itigil na namin kung anumang espesyal ang namamagitan sa aming dalawa. Idinahilan ko na lang ang plano kong magtrabaho sa Amerika, na ayoko ng long-distance relationship. Dinagdagan ko pa ng kasinungalingang meron na akong nakilalang iba. Nakita ko sa mga mata ni Bianca ang matinding lungkot, galit, at pagkadismaya. Napaiyak siya sa mga sinabi ko habang ako naman, buong lakas kong pilit na itinago ang tunay kong nararamdaman. Pakiramdam ko tuloy noon, napakasama akong tao. Pero ginawa ko na ang inaakala kong tama. Iniwan ko si Bianca. Iniwan ko siya sa paniniwalang makakalimutan din niya ako sa tulong ng kapatid kong si Gerald. Tuluyan na rin akong lumayo, Popoy at Tasmin. At nagpunta na nga ako sa Amerika para magtrabaho. Pero kahit na malayo ako, mas lalo ko lang naramdaman kung gaano ko kamahal si Bianca. Siya lang ang laman ng isip ko mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog. Minsan pa nga, naiisip kong panandalian lang ang ganito, na isang araw, magkakasama ulit kami. Bagay na alam kong malabo na. Kahit ayoko, Popoy at Tasmin, parang lalong tumindi ang kapit ko sa mga alaala naming dalawa ni Bianca. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she is everywhere I go. She's all I know. And though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. Even now she's gone, I'm still holding on. But tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday, but only heaven knows. And maybe our hearts will find their way, but only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. My friends keep telling me, if you really love her, you gotta set her free. If she returns in kind, I'll know she's mine. But tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday, but only heaven knows. And maybe our hearts will find their way, but only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows why I live in despair. 'Cause why do we
know she's never there. And all the time I act so brave, I'm shaking inside. And why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday, but only heaven knows. And maybe our hearts will find their way, but only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. Heaven knows. Heaven knows. Dear M.O.R. Mga kapamilya, oras natin kalahating minuto. 30 seconds bago mag-alauna ng hapon. Akala ko naman, kalahating minuto bago alas 2. Agad-agad. Hindi, mag-alauna ng hapon. Ayan, ha? At syempre, 12:59. Hatid sa atin ngayon ng Cobra Energy Drink. Kasama rin ang Kamay. Ano naman to? Dapat naman maging karibal, Hasmin, ang sarili mong kapatid. Bakit di ba usong bigayan? Di ba? Hindi, Kung di ikaw kami naman yung nagbibigayan eh. Kung ikaw yung tipo Nagsishare ng lang kapatid kami. na. Pero kung kayo ay lumaki ng nagbibigayan, hindi na mahirap yan, Popoy. Yung ganyan, yung karibalan. Kasi yan ang kasunod yun eh. Bigayan, karibalan, dautan, agawan, sunod na. patayan. Sumbatan muna naman. Sumbatan. Bago ang patayan. Patayan. May sumpaan pa muna. Ay, may... Sumbatan, sinusumpa sumpaan. kita. Oo. Ganyan na. Correct. Tapos planuhan muna kung paano titigihin. Charing. Pero hindi nga, alam mo, isa yan sa pinakamalungkot na pangyayari or mangyayari sa isang magkapatid, no? Oo, na maging magkaribal pa sa iisang... Dinami-dami pero ko naman ng ng babae o ng lalaki sa mundo. Correct. Bakit sa isa pa naman ma-in love? Pero sa bagay po, hindi mo rin kasi masasabi, di ba? Hindi mo rin mapipili. Tulad niyan, halimbawa, itong... bawa tayong dalawa, magkapatid, parehas tayong lalaki. Tapos, syempre, ikaw, dinadala mo yung girlfriend mo sa bahay. Makikita ko, magbabanding-banding kami. Magbabanding-banding, hindi may iwasan na ma-develop. Syempre, alam na nung girlfriend ko yung bahay natin. Minsan, kahit wala ako, pumupunta na doon. Correct. May daladalang pagkain. Wala palang kuya mo dito. Ikaw na lang kumain itong pichi-pichi ko. Yan, oo. Yung masarap yung pichi-pichi. Oo, sarap ng pichi-pichi. With cheese. Yoko yata, masyado. Ayaw na masyadong may cheese. Na pichi-pichi. Hindi yung may buko. Yung may buko, yan. Buko, toasted buko. Yung masarap yun Huwag kang Ay, basahin mo natin yung mga reaction. Magbasa, inom lang akong tubig. Asmin at Popoy, relate much ako sa kwento nyo today. Dalawang brother lang kami, or dalawang magkapatid lang kami, at magkasundo sa lahat ng bagay, magkaribal din kami sa isang babae. So ngayon, asawa na ng kuya ko. Ayan, si Eric Imperial po ito ng Legazpi City. Ay. Oo. Ito. Maswak sa'yo, Eric. Oo, sabi naman ito, Guapopoy at Asmin, very interesting naman ang storya nyo ngayon. Ang hirap naman ng kalagayan ni Kuya. Tinitimbang ang pagmamahal kay Gerald at Bianca. Ang hirap yata ng ganun. Yan ang sabi ni Aris ng Pampanga. Pero para sa akin naman, Hasmin, mabuti na rin na itong si Chris, ayan, bilang nagpaparaya nga siya sa kapatid niya, no? Hindi naman siya nakipag-commit pa kay Bianca. Walang commitment. Tama. Gusto siya ni Bianca,
Kaso si Gerald gusto rin nga naman, si Chris gusto rin si Bianca, nga lang tong kapatid ko, mahal ko rin to eh. Pero talaga bang ganun? Pati ba pagdating sa tao, Hasmin, pagdating ba sa mga storya ng puso, kailangan ba maging mapagparaya ka rin bilang kapatid? Well, kung akong tatanungin mo, Popoy, depende kasi sa level ng pagkagusto mo dun sa sa babae eh. Di ba? Pero actually, hindi ko talaga masasabi hanggat wala pa ako dun sa sitwasyon. Pero when you love a person so much, di ba nga yung iba nga, di ba? Hindi ka papayag, syempre. Correct. Di ba nga yung iba nga, di ba? Sobrang pagmamahal mo dun sa tao, pati magulang mo, sinusuway mo. Di ba, ano pa to? Syempre, kapatid, di ba? Depende kung gaano ka-intense yung nararamdaman talaga dun sa babae. Pero kung ganyan lang, di ba, natitipuhan mo pa lang naman, di ba, hindi pa naman malalim yung pagmamahal, pwede mo pang ibigay yan. Pwede mo pang pagbigyan yung kapatid mo dyan. Kung sa akin nangyari yun, pagka ginawa ko yan, okay na rin muna. O sige, baka kayo naman talaga ang click. Baka ako ang hindi na ako makikipag-commit. Correct. Yung susunod na girlfriend mo na lang. Charing! Yung magkakagusto sa'yo, kapatid, yun ang akin. Correct. Si Inday yun. Si Inday. Di bali na. Pwede na rin. Ito naman mula kay Bernadette Barameda. Hello po, DJ Popoy at DJ Hasmin. Hasim talaga nakalagay dito. Hindi ako maasim, oy. Naligo na ako, kahapon lang hindi. Ang ganda po ng story nyo ngayon. Proud ako kay Kuya Chris. Kasi kahit na half-brother niya lang si Gerald, pinapakita niya na mahal niya ito. Kahit sa tingin niya na hindi pantay ang pagmamahal ng kanilang ama. Ayan. Sabi ni Bernadette ng Taguig. Ito, sabi naman ni Klaus Correa, maulan na tanghali sa inyo, baby girl Hasmin at Guapopoy. Magkaribal pa sila sa pag-ibig para magkakatampuhan pa yata magkapatid. Saludo ako sa iyo, Chris, sa bait mo. Mula naman kay Princess Ferrer. Maglandang hapon, baby girl at DJ Popoy. Wala na, hindi na maglendang hapon ngayon. Kahapon yun. Oo nga. Maglendang umaga lang kahapon eh. Correct. Kahapon wala na. Ang magkapatid magkaribal, yung isa, ang bait na kapatid. How nice. Sana makapili si Bianca ng karapat-dapat para sa kanya. Yeah, pero ako natutuwa naman ako kay Bianca. Siguro talagang parang ang ganda-ganda nito ni Bianca. Correct. Kung siyang bibingka. Masarap siya siguro parang bibingka. Diba? Maputi-puti. Charing. At masarap lalong tignan kapag bagong luto at mainit-init pa. Ang bibingka ni Bianca. Wag lang mapapagod. Wag lang boom! Panis! Charing. Dahil ayoko ng maalat na bibingka. Mga kapamilya, alamin natin sa part 2 ng storya ni Chris, kung kakayanin ba talaga niya na maging mapagparaya. Minsan kasi sa una lang yan, pero hindi natin alam. Diba? Kung makapagpigil pa talaga ng bongga yan. Or hindi din natin alam si Bianca kung talagang ipus niya yung sarili niya kay Chris. O baka sumunod din sa States. Pwede din. Oy, diba? talaga. Alamin natin yung mga kapamilya maya-maya sa second part ng storya ni Chris, Bianca at ni Gerald. Dito sa Dear MOR. Kasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok. Dito sa MOR. 101.9 My only radio for life. Dear MOR. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear MOR. Popoy at Asmin, nanatili ako dito sa Amerika ng 2 taon nang hindi umuuwi sa Pilipinas. Naging abala na rin kasi ako sa trabaho at sa pag-iipon. Pero syempre, hindi ako nakalimot na tumawag at mangumusta sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Lalo na nga sa kapatid kong si Gerald.
Isang taon matapos ang pag-alis ko, naging mag-on na sina Gerald at si Bianca. Bagay na ina-expect kong eventually nga ay mangyayari na talaga. At dahil isang taon na simula nung maging sila, iniisip ko na baka pwede na akong umuwi. Baka safe nang makita ko ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya naman, umuwi ako sa Pinas para mag-celebrate ng Pasko nitong nakaraang taon lang. Nagdala ako ng maraming pasalubong at mga regalo. Pero mukhang si Gerald ay may hinandaring sorpresa para sa akin. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, sige. O, kain na. Yes! Woo! Oh, Bianca, kain na. Sige. Chris, mabuti naman at naisipan mo ding magpakita after God knows how long. Bakit pa ang tagal mong umuwi dito sa atin, ha? Naging abala lang ako sa trabaho pa. Siyempre, gusto ko munang ma-absorb na maigi yung community kung nasan ako nakatira at nagtatrabaho. Isa pa, pinag-aaralan ko muna ang kultura at pag-uugali ng mga tao doon. Ganun ba? Kamusta naman? Okay naman pa. Mababait nga lahat ng tao doon eh. Madami ding mga Pinoy. Mabuti kung ganun. Good for you. Hindi ka tulad itong kapatid mo. Napakatalino naman, pero ewan ko ba kung bakit walang matinong trabaho? Kakarasign lang na, alam mo ba? Bianca, ano pang gusto mo? Bakit spaghetti lang yung kinakain mo? Okay na ako dito. Naku, kailangan mo kumain ng marami. Di na pwede ang pa-diet-diet dito. O ito, manok. Yan. O, liempo, gusto mo? Hindi, okay na to. Pansit bihon na lang, oh. Teka, ang dami naman ito. Masarap yan. Seafood special. Sige. Gerald, di ba allergic sa hipon si Bianca? Bakit mo siya binibigyan yan? Ha? Tanda mo pa yung sinabi ko sa'yo? Gerald, okay na ako. Madami na tong sa plato ko. Sige na, ikaw naman ang kumuha lang para sa'yo. Sweet talaga ng future wife ko. Future wife? Ha? What? Di ako nagbibiro, ha? Ha? Isang taon pa lang kayo. Kasal agad ang nasa isip mo? Bakit hindi pa? Matagal na natin kasama si Bianca eh. Simula pagkabata, magkakasama na kami ni na kuya. Kumparin nyo naman pong tatay niya, di ba? Oo, pero Gerald, humahanap ka muna ng matinong trabaho bago yung kasal-kasal na yan. Pa, kaya nga ako nag-resign sa dati kong trabaho kailangan ko ng trabahong mas malaki ang sweldo. Ngayon pa, magkakababy na kami ni Bianca. Ano? Yes pa! Magiging lolo na kayo! At ikaw, kuya, magiging tito ka na. Gerald, I'm so sorry po, tito. Hindi naman po namin ina-expect. Hindi natin ina-expect, pero it's still a blessing. Excuse me. Oh, kuya, saan ka pupunta? Di mo ba ako congratulate? Congrats sa'yo. Thank you. And good luck sa'yo, Bianca. Good luck? Bakit good luck? Kuya. Kuya. Gerald, tumahimik ka na. Ano? Bakit? Popoy at Asmin, parang tumigil ang mundo ko nang malaman kong buntis si Bianca. Sa sobrang gulat ko, akala ko tumigil na ang puso ko sa pagtibok. Ang totoo, dapat masaya nga ako para sa kanila dahil para silang childhood sweethearts na magkakaroon na ng sariling happy family na may happy ending. Pero hindi ko magawa dahil sa maraming rason. Nangunguna na nga dyan ay dahil mahal ko pa rin si Bianca. Sumunod, masyado pang maaga para magpakasal sila. Marami pa sana silang pwedeng gawin sa edad nila. At higit sa lahat, hindi ko matanggap na kapatid ko ang lalaking posibleng makasama ni Bianca habang buhay. Sobrang sakit talaga, Popoy at Asmin,
Mas doble pa kesa nung iniwan ko si Bianca 2 years ago. For the first time in my life, gusto kong magwala. Gusto kong manira ng mga gamit, magbasag ng kung ano-ano, manuntok, manakit. And I did. Nakasakit ako sa sobrang sama ng loob ko. Oh, kuya. Bakit di ka na bumalik? Sayang naman yung hinanda namin. Bakit mo ginawa yon? Ha? Parang kailan lang ako yung mahilig pumunta rito para magmukmuk. Kaya ka ba nandito? Para magmukmuk rin? Sagutin mo muna yung tanong ko. Ano bang tanong mo, ha? Bakit mo ginawa yon? Ginawa ang alin ba? Huwag mo akong angasan! Bakit mo ginawa kay Bianca yon? Ang alin? Ang buntisin siya? Ang bibig mo, Gerald! Bakit? Hindi mo ba na-imagine na may mangyayari sa amin? Kinakantsawan ka na ba ng imahinasyon mo? Ha? Na magkasama kami ni Bianca sa kama? Walang damit at naghahalikan? Manahimik ka! Hindi mo na respeto si Bianca. Hindi mo man lang siya muna hinatid sa altar bago mo siya ginalaw. Sinira mo ang kinabukasan niya! Ano bang masama, ha? Girlfriend ko siya! Girlfriend! Mahal na mahal namin ang isa't isa. Normal lang naman na gawin namin yun, ha? Tapos ano? Ha? Sasadyain mong mabuntis siya, ha? Para ano? Para tuluyan siyang mapako sa'yo? Eh ano ngayon? Bakit? Naiinggit ka? Kinakain ka na ba ng selos mo? Ano bang problema mo, ha? Ginawa mo ba yan para inisin ako, ha? Ginagamit mo ba si Bianca para may maipamukha ka sa akin? O baka natatakot ka na ako pa rin na mahal ni Bianca, ha? Gerald! Pinagbigyan na kita, ha? Kayo na nga magkakatuluyan, eh. Anong pinagbigyan na pinagsasasabi mo dyan, ha? Bakit? Huwag mong sabihing hindi mo alam na kaya lang naman napunta sa'yo si Bianca kasi sinasadya ko siyang iwan. Sinadya kong lumayo para sa'yo. Nagbigay daan ako para sa'yo. Ano bang gusto mo, ha? Manahimik ka! Napunta sa akin si Bianca kasi mahal niya ako! Kasi ako ang pinili niya! Dahil alam niya na ako lang ang pwedeng magmahal sa kanya ng sobra. Alam niyang ako lang ang lagi nandiyan sa tabi niya all this time. Oo, minahal ka niya. Pero dati yun. Bago ka naging walang kwentang tao. Kasalanan mo yun! Wow! Wow! Kasalanan ko pa ngayon na hindi mo siya magawang mahalin na maayos? Bakit mo isisisi sa akin ang kapabayaan mo, ha? Dahil kapatid kita! Pinaubaya ko siya sa'yo para maging masaya ka! Kahit kapalit nun ako itong nagdurusa! Hindi totoo yan! At ang hirap, Gerald! Hindi totoo yan! Alam mo bang sobrang sama ng loob ko? Dahil kahit mahal na mahal ko si Bianca, hindi ko maatim na makita kang nasasaktan kasi kapatid kita! Pero ikaw! Wala kang pakialam sa akin! Mula umpisang makasarili ka na! Sinungaling! Iniwan mo si Bianca kasi hindi mo siya kayang panindigan! At ikaw, kaya mo siyang panindigan? Kaya mo ba siya binuntis, ha? Para may mapatunayan? Alam mo, sa totoo lang, kayang-kaya kong bawiin sa'yo si Bianca. Dahil alam ko, mahal pa rin niya ako. Kahit konti! Anong sabi mo? Bakit, ha? Huwag kang masyadong magmataas na akala mo, ikaw lang ang kailangan ni Bianca. Tingnan mo muna ang sarili mo, Gerald! Bawiin mo sinabi mo! Tingnan mo ang buhay mo! Hanggang ganyan na lang bang kaya mo ibigay kay Bianca? Kasi kung oo, mas mabuti pang akin na lang siya! Hindi! Hindi mo makukuha sa akin si Bianca! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Kuya, huwag! Please lang! Huwag mo kunin sa akin si Bianca. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Ngayon ko lang naintindihan ang pakiramdam mo na kahit magkapatid tayo, kayang-kaya kong kalimutan yun. Alang-alang kay Bianca. May gusto ka sa aking mahal. May balak kang agawin siya. Tsura pa lang sa akin lang
Nakiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Wag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa akin maagam siya. Usap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Wag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Ikaw mamatay ko. Sa akin inagaw mo siya. Popoy at Tasmin, iyon ang unang pagkakataong pisikal kaming nagkasakita ni Gerald. Hindi ako makapaniwala na aabot sa ganun ang hidwaan naming magkapatid. Oo, napaka-immature kasi. Nag-aaway kami dahil sa isang babae. Siguro, ganun talaga kapag nagmamahal ka. Nakakalimutan mo ang lahat ng pinag-aralan mo. Nababago ang takbo ng isip mo. At nakakalimutan mo kung sino ang kaharap mo. Kung alam ko lang na magiging ganun ang buhay ni Gerald. Irresponsable, walang direksyon ng buhay, at happy-go-lucky pa rin. E di sana hindi ko na ipinaubaya sa kanya si Bianca. Napasok patuloy sa hindi magandang sitwasyon ng babaeng pinakamamahal ko. Kaya naman minabuti kong kausapin si Bianca. Oh, Chris. Napadalaw ka. Pwede ba kita makausap? Ang totoo, hindi ko alam kung pwede tayong... Huwag kang mag-alala kay Gerald. Kasama niya si Papa ngayon. Hindi niya malalaman na nag-uusap tayo. Pero hindi pa rin ata tamang... Ano kasi... Si Gerald ba? O ayaw mo lang talaga akong kausapin? Hindi naman sa ganun. Nakakahiya lang kasi. Hindi pa kasi ako nag-aayos kaya... Ano ka ba, Bianca? Maganda ka pa rin kahit di ka nag-aayos. Sige, upo ka muna. Kukuha lang kita ng maiinom, ha? Hindi, okay na. Ano ka ba? Coffee or juice? Bianca. Hindi. Sige na, mabilis lang yun. Bianca, huwag mo akong iwasan. Bianca. Nahihiya ako sa'yo. Nahihiya akong umarap sa'yo. Kasi ganito yung i-imagine ko unang pagkikita natin simula nung... Simula nung iwan kita. Chris. Bianca, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Kasalanan ko lahat ng to. Bakit ka nagsusorry? Hindi dapat kita iniwan. Dapat pinaglaban kita. I'm so sorry, Bianca. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita iniwan. Eh sana tayong dalawa magkasama ngayon. Sana wala ka sa ganyang sitwasyon. Pero pwede pa nating itama ang lahat. Huwag kang magpakasal kay Gerald. Chris, ano ba sinasabi mo? Huwag kang magpakasal kay Gerald. Hiwalayan mo na lang siya. Sumama ka sa akin. Chris, hindi mo ba nakikita? Chris, buntis ako! At kaya kong akuin ng bata. Yung hindi ko nagawa dati, gagawin ko ngayon. Paninindigan na kita! Ano sabi mo? Paninindigan mo na ako ngayon? Ano ba problema niyo dalawa magkapatid, ha? Pareho ba kayong baliw? Ano ba tingin niyo sa akin dalawa? Alam mo ba naging kami ni Chris dahil pinaubaya mo ko, ha?
pwede pagpasapasahan, ganon? Nakipagrelasyon ako kay Gerald dahil mahal ko siya. At hindi dahil binigay mo ako sa kanya. Minahal ko siya dahil pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na kahit kailan hindi mo pinaramdam sa akin. Alam mo ba yun? Kailangan ko lang magdesisyon. At pumili lang ako. At unfortunately, pinili kong hindi masaktan si Gerald. Kaya ano? Kaya ako na ba nasinaktan mo, ha? Chris, pinili mo isakripisyo ako para lang hindi ka makonsensya. Para hindi ka magmukhang masamang kapatid, di ba? Bianca, hindi. Ginawa ko yun kasi alam kong mas masasaktan ka lang din sa akin. Dahil noong mga panahon yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Eh ako! Wala mo karapat ng pamili. Hindi mo nga ako tinanong kung ayos lang sa akin, di ba? Kung ayos lang naiwan mo ako, nagpaalam ka na lang agad. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Hindi mo man lang pinansin na sa loob ng maraming taon na nagmamakaawa ako sa'yo. Na sana mahalin mo ko. Bianca, kaya nga gusto kong baguhin ang lahat. Bianca, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang makita ka sa piling ni Gerald. Ba't kayo mo lang nag-isip yan, ha? Chris, okay na yung lahat eh. Hindi mo man nakikita, magkakapamilya na kami ni Gerald. Iniwan mo ko, Chris eh. Iniwan mo ko. Magdusa ka sa ginawa mo. Popoy at Asmin, gaya ng nasabi ko sa unang bahagi ng liham ko, 2 people broke my heart. Una si Gerald, pangalawa, si Bianca. Bukod pa doon, nabalik na naman ako sa dating sitwasyon. Napunta na naman ako sa isang sitwasyon kung saan kailangan kong mamili. Hahayaan ko bang magpakasal si Bianca kay Gerald? O gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang balak nila? Noong mga panahon kasing yun, sigurado ako na masisira lang ang buhay nilang dalawa. Oo, matagal na silang magkakilala at magkasama, pero 1 taon pa lang silang totoong magkarelasyon. At iba ang sitwasyon ng magkaibigan sa magkasintahan, lalo na sa mag-asawa. At sa sitwasyon ni Gerald, paniguradong wala siyang magandang kinabukasang maibibigay para kay Bianca. At ayokong ganun ang mangyari, Popoy at Asmin. Kung pwede sana, maayos muna ni Gerald ang sarili niya. O mas okay sana kung sa akin na lang si Bianca. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kaya kong tanggapin ang magiging anak nila. I have 3 months to decide, Popoy at Asmin. Sa October na kasi ang magiging kasalan nila. Pero September pa lang ay uuwi na ako. Sana matulungan niyo ako. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Lalaban ba ako? O hanggang sa huli ay magpaparaya na lang sa kapatid ko? Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Asmin. Hihintayin ko po ang payo nyo at ng mga kamorkadang magbibigay ng reaksyon sa sitwasyon ko ngayon. Maraming salamat sa inyo at sa programang Dear MOR. Lubos na gumagalang, Chris.
Dear M.O.R. Mga kapamilya, oras Ay, na nako, natin. ay, nako. Ay, Ay, nako. teka lang. Ay, naku. Magta-time check muna ako, ha? Oras na natin. I love you. Okay. Uto-uto lang. I love you. 1:43. 1:43 okay. na mga kapamilya, ha? Oras na natin sa ngayon ng Gillette. At, wow, talaga namang hanging pa rin. Correct. Wala pang talagang ending. At Tama. hinihingi pa, Hasmin, ang impluensya natin Correct. para sa ending Chris, ng storya ni Chris. Mag-Gillette ka. Mag-ano ka? Mag-Gillette. Alam mo na kung saan. Ha? Mag-Gillette ka. Mag-ahit, ibig ko sabihin. Mag-ahit. Mag-ahit. Huwag mag-last-last. Oo. Charot. Pero alam mo, eto na muna. Ilan sa mga reaction, basahin muna natin na Hasmin. Claire Ray Marta, sabi niya, Chris, wag mo nang hadlangan sina Gerald at Bianca. Hayaan mo na lang silang dalawa. May nakatakda pa sa'yo na mas deserve ang pagmamahal mo. Alam mo, para sa akin, Hasmin, tama itong sabi niya, Claire. Hayaan mo na yung kapatid. Huwag ka nang manggulo. Huwag ka nang manggulo sa kanila. Ikakasal na sa October eh. Ako, mamaya na. Sandali. Mula naman kay Japet Dagaang. TJ Popoy at Hasmina, sa huli talaga ang pagsisisi kung talagang mahal niya si Bianca. Pinaglaban niya at hindi naman masamang maging selfish pag nagmamahal ka. Never neglect the things or person who makes you happy because it will affect you in a lifetime. Pero kung kayo talaga ni Bianca, let God knows. Or let God know kasi nga, siya ang direktor at guide ng buhay natin. Mula yan kay Japet Dagaan. Yun. Sabi niya, Jenna Diaz, Guapopoy at Hasmin, avid listener niyo po ako. Ayan, araw-araw ako nakikinig. Napakaganda ng storya niyo ngayon. Grabe, nag-away na sila ng dahil sa isang babae. Sobrang mahal nila parehas. Napakahirap po nun para sa magkapatid. Pero bilib ako kay Kuya Chris dahil nagpaubaya siya. Pero sinamantala lang yon ni Gerald. Naging makasarili siya. Anong klase siyang kapatid? Napakaswerte na nga niya at may ganyan siyang kuya na mahal siya. Kawawa naman si Kuya Chris. Ay, sa tingin ko, magkakaiba kasi ng magkakaiba ang si Chris tsaka si magkakapatid, 'di ba? Feeling ko hindi naman nanamantala si Gerald. Minahal niya naman din talaga si yung babae, mahal niya, pakakasalan niya na nga, magkakaanak siya, masaya siya. Sinurprise niya yung kuya niya. Nabumbum pa nga niya, 'di ba? Talaga si Jenna ang daming alam. Oo. Charing. Kuya Chris, wala sa'yo ang pagdidesisyon. Nakaibiyan kayon. Kaya dapat kung ano man ang desisyon niya, igalang mo. Yun nga ang punto ko. Yun naman ang sa'yo. Sinasabi ko. Nasabi ko nga, para sa akin, ang desisyon na yan, kung papakasal man o hindi, nakaibiyan ka yan. Oh, nasa babae yan. Kahit sabihin natin bukas pa ang kasal, at hindi ka pumasok, Chris, sa picture, kung hindi pa kakasalan ni Jenna yung kuya mo, ay yung si Gerald, hindi niya yung sisiputin. At kung ikaw talaga ang mahal niya, hindi niya pakakasalan si Gerald. Kahit sabihin mong isiksik mo ulit yung sarili mo o hindi. Yan. Para sa akin niya, kahit hindi ka na umuwi eh. Correct. Kahit hindi ka pa umuwi galing sa States, kung talaga kukontakin ka niyan. Kung Bianca, kukontakin ka niya, baka nga pumunta pa siya dyan sa Baka States. pumunta pa siya, baka hindi lang basta telephone contact ang kunin sa'yo, kundi physical contact talaga. Correct. Ang gusto. Ilagay Ibig sabihin, niya yung sarili niya sa balikbayan box. magkayakapan pa kayo, yung ganyan. Pero para sa akin talaga, alam mo Chris, wag ka nang magulo. Oo, baka kasi parang parang dun sa gesture niya Chris, para may panunumbat Hasmin na ibinigay ko sa iyo lahat, kapatid kong Gerald, pati ang babaeng pinakamamahal ko. Pero anong ginawa mo sa buhay mo, hindi mo maibibigay sa kanya ang magandang kinabukasan. Hayaan mo. Na maganda yung kinabukasan sa tingin mo na maibibigay niya. Chris, pero yun yung dun masaya yung babaeng pinaasa mo dati. Wala ka nang pakialam dun. Tsaka Chris, sa totoo nga lang, wala ka naman
wala kang karapatan para mag-decide para sa kanila eh. Oo. Diba? In the first place, dapat hindi mo nga nilet go kung talagang ayaw mo kasi still, the girl will decide kung sino ba ang pakikitunguhan niya. Tapos ngayon, na nakikita mong miserable ang buhay nila. Sabihin Sino ka na- namang superhero na magsasabi dito, marunumbat kay Gerald na binigay ko lahat-lahat sa'yo, ganyan. Kuda ka ng kuda dyan. Ano yun, yung aakuin ko, yung anak ninyo. Hello, kahit naman hindi mo akuin yung pamangkin mo yun. Siraulon to. Oo nga. At saka kung umarte ka, kala mo Superman ka, mga ganong peg, nung ikaw nga tong duwag na nag-give up dun sa babae. Kaya mo mag-decide yung babae kung sino ang gusto niyang pakisamahan. Yun kung gusto ka pa talaga ni Bianca. Yan. Diba? Oo naman, tsaka narinig mo naman, dun sa huli niyong pag-uusap ni Bianca, sabi mo nga, naliwanag din naman sa'yo, Chris, na kung inaakala mo na minahal ko si Gerald dahil sa iniwan mo ko noon, nagkakamali ka. Ayan, na ikaw ang mahal ko, hindi si Gerald. Minahal ko talaga si Gerald. Oh, di ba? Mali. Sampal na sa pagkatao mo yon. Tapos ngayon maasa ka pa, hello? Correct. Huwag ka nga, alam mo, Chris, huwag mong gawing hopya ang sarili mo, okay? Hopya. At huwag ka maghugas kamay ngayong mga ganyang eksena. Nilalagyan mo ng excuse. Gina-justify mo yung maling ginawa mo nung una. Yeah, Diba? hayaan mo na. Ito nga, sabi nga ni Jeneline ko, let go na, Chris. Magkakapamilya na sila. Huwag mo nang sirain ang relasyon nila. And besides, the fact na umalis at lumayo ka, ay hudyat na yon para isuko mo na si Bianca sa kapatid mo. Let go and have a life. Makakatagpo ka rin ng para sa'yo. Very well said, Jeneline ko. Thank you. Magparaya ka na lang, Kuya Chris. Marami pang plano si God para sa'yo. At ipag-pray mo na lang na sana maging maganda ang pagsasama nila at syempre maging healthy ang pinagbubuntis ni Bianca. Yun. Doon pa, para sa akin kasi, parang ngayon ka nga mas kailangan ng kapatid mo at ng babaeng pinakamamahal mo. Dahil sabi mo nang ikaw, medyo nakakatikim na ng kaginhawahan. Maybe ang pag-express mo na lang ng pagmamahal mo sa kanila ay i-divert mo na lang sa pagtulong rin sa kanila, hindi lang financially, 'di ba? Pagtulong mo sa kanila sa pagbabawas din ng mga iniisipin nila na you assure your brother, your half brother na si Gerald na kapatid ko, wala na tayong problema kay Bianca. Parte na siya ng nakaraan. Pero dahil sa kasama mo rin naman siya sa buhay, titignan ko na siya hindi bilang isang babae na posible na maging kasama ko habang buhay, kundi magiging kasama natin habang buhay bilang sister-in-law ko. Bilang pamilya, I'm diba? happy for you. Correct. Yung Pwede ganun. mo siya mahalin sa ibang paraan, di ba? Kaya nga eh. Get a life. Charing. Get a life. Have me. Charing. Ikaw na lang. At Okay. syempre nga, ako mga kapamilya, maraming salamat Kuya Chris for sharing your story. Sa mga kapamilya natin gusto pang humabol, mag-email at mag-share sa Dear MOR. Ito po ang email address namin, dearmor1019@yahoo.com. Kung hindi naman po kayo marunong mag-email, eto naman po ang address namin via snail mail. Padala ninyo. ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. At syempre, programang ito hatid sa atin ngayon ng Mestiza Soap, V-Fresh at ng TGP, The Generics Pharmacy. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Mga kapamilya, susunod, programang pinakamasaya tuwing hapon. Happy hapon. With China Pops, sitrang yan sa MOR. 101.9 By OE Radio. For for life.